Hi guys! My family and I recently went to Boracay and we stayed at Henan Regency Resort and Spa, which is located at Station 2. And right now, ang pinapakita ko sa inyo, meron kasi silang koi pond dito. Tapos here naman, yung kanilang kiddie pool. And wala pang masyado nagsiswim kasi siesta time pa. It's 2:50 p.m. Alas 3 pa lang. Ako, kakatapos ko lang mag-siesta. After lunch, nagpahinga muna kami. And, ayun, naisipan ko nang mag-vlog kasi mamaya-maya, magsuswimming na. So, wala na akong oras. Pakita ko sa inyo guys yung room namin. Actually, parang nakita nyo na yata to. So for today's episode, mag-room tour tayo and hotel tour plus a hotel review. Hatiin natin sa tatlo. Yung good, yung needs improvement, at yung bad. May bad? Hindi naman. Siguro not so good experience lang. Napakalaki nga pala nitong Henan Regency. At pwede kayong mawala dito. Kaya take note nyo yung room nyo at kung anong wing kayo located para hindi kayo mawala. Malapit lang kami sa pool area. And kung makikita nyo, bawat unit meron ganito. Yan, foot wash. Para syempre pag galing ka sa beach, pwede kang mag-wash ng feet. Ayan, bago ka pumasok. Ito guys, yung aming room. 173. Mamaya mag-room tour tayo. Ay, kitang-kita pala yung mga sinampay namin. Ang first good experience namin dito sa Henan ay ang kanilang family room. And since we are 5 packs in total at ayaw ng mga kapatid ko na maghiwa-hiwalay pa kami ng rooms, yun na nga, yung family room na nila ang binook ko. Maximum of 5 packs ang pwede sa family room. Sa first room, merong isang double bed na kasya ang 2 tao at may single bed. Meron din itong 32-inch TV, may ref, and kompleto din ng mga tea, coffee, mga baso, cups, etc. na unfortunately hindi ko na na-videohan. Sa second room naman, may 2 single beds at dito kami natulog ng pamangkin ko. Meron din itong 24-inch TV, may dresser, may chair, etc. Ito na yung banyo. I-blur ko na lang itong side na to ng mga maraming sabit-sabit. Isa nga lang pala ang banyo dito pero with separate enclosures, ang shower area at toilet area. So pwede naman kayo actually magsabay na gumamit since pamilya naman kayo. Meron din silang safety deposit box na in our last day ay biglang nag-lowback. Buti na lang nakuha ko na yung mga valuables ko. May mga umbrellas na pwede mong hiramin kapag umuulan or pag sobrang init ng araw. Basta make sure na isolid nyo lang to kasi pag nawala nyo yun, ibabawas yun sa deposit nyo. Ang masasabi ko lang sa room nila na needs improvement ay the fact na medyo yung nakuha naming room, luma na yung mga furnitures as in outdated na talaga. So yun lang, yung para sa akin ay needs improvement dito. Wala naman akong bad experience sa room. Ngayon naman, nakita tayo sa second floor. Wala lang, pakita ko lang sa inyo yung hallway tsaka yung iba pang mga rooms dito sa east wing. Syempre, hindi naman tayo papasok dito kasi may mga guests dyan. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura dito. Ang napansin ko lang dito, parang isa lang ang elevator nila. Hanggang 4th floor to. So, kung may kasama kayong senior, request na lang kayo ng room sa ground floor. Ayan guys, nasa second floor ako. And yan. O diba, ang ganda. Bawat wing nga pala dito may sariling pool. Pero isa lang ang pool bar at nasa east wing siya. Ayan guys. Meron palang elevator dito. Ayan. Elevator. Pero balik na tayo dun sa pinanggalingan natin. Ngayon naman, papakita ko sa inyo kung gaano kalapit yung White Beach dito sa room namin. Actually guys, alam nyo, binilang ko, tinimingan ko talaga kung gaano kalayo yung White Beach. And it took us only mga 2.5 minutes, mga ganon, wala pang 3 minutes para makarating kami doon sa mismong White Beach. At yan, nakikita nyo naman, hindi lang naman yung White Beach, malapit itong aming room, diba? Ang lapit-lapit din namin dito sa pool, like ito, yung kiddie pool, diba?
Tapos hindi lang din yon, ang lapit din namin sa pool bar. Ayan, makikita nyo yung pool bar. At syempre, yun mismong pool. At alam nyo ba na itong pool nakakatuwa kasi ang init ng tubig. I mean, syempre, maganda kasi siya kapag gabi na, hindi ka nagiginawin kasi parang ang warm ng tubig. So guys, ngayon naman pakita ko sa inyo yung actual na nilalakaran dito papuntang White Beach. Ang maganda dito guys, hindi kayo mawawala kasi bawat kanto yata or bawat corner merong nakalagay na signboard or signage na papuntang White Beach. Yun nga lang, para sa akin, ang needs improvement lang dito, kung mapapansin nyo, meron talagang mga areas or lugar na parang masyadong madilim siya for me. So siguro mas maganda kung baka pwede silang magdagdag ng ilaw doon. Syempre nasa loob naman na tayo ng hotel, di naman tayo matatakot na baka ma-hold up tayo doon or hindi. Kaya lang alam nyo sa gabi, wala lang, nakakatakot lang. Ito nga pala yung North Wing na mas malapit sa beach and may mga rooms din dito at saka may sarili siyang adult pool at saka kiddie pool. So, ayan na nga, after mga around 2 to 3 minutes, in less than 3 minutes actually, nandito na kayo sa beach. Ang maganda dito sa Henan, napaka-central ng location niya. So, aside nga dun sa malapit siya sa beach, dahil nandito nga siya sa Station 2, halos lahat ng mga kainan dito, mga shops, mga bars, andito lang, napakalapit lang dito sa Henan. So, when I say na hindi kayo magugutom dito sa location nyo na to, I really mean it. Hindi talaga kayo magugutom. At saka kasi, all types of budget nyo. Kung may budget kayo dun sa mga mamahalin na restaurant, pwede. Kung ang budget nyo sakto lang, pwede din. So ngayon, isama ko kayo, papunta tayo ng D-Mall at makikita nyo kung alin-alin dito yung mga restaurants na pwede nyong kainan. Ang D-Mall nga pala malapit lang dito ha. So mga around nasa 5 minutes lang siya. 5-minute walk. Baga naman picture dito, oh. Grabe. Yan, oh, dyan, oh, sa site na yan. Ito na, D-Mall na. Ano yun? Hindi, may, yung Jollibee. Nagulat ako doon sa Jerry's Grill, ang mura lang pala. Actually, hindi ko na lang na-videohan talaga yung buong stretch na yon, pero napakarami talagang kainan dito. At syempre, after nyong mag-beach, experience nyo din yung nightlife dito sa Boracay. Kasi yung iba dyan, Tita June, sinasama pa din dun sa vlog mo. At dahil hindi naman ako mahilig talagang pumunta sa mga bars at mag-nightlife, ayan, yun na lang ang ginagawa ko gabi-gabi dito sa Henan. Nagdidip na lang ako dyan sa pool. Kagaya ng sinabi ko nga sa inyo kanina, hindi malamig yung tubig sa pool. Medyo may pagka-warm yung tubig dito. At syempre, hindi pwedeng hindi ko i-experience yung pool bar, o diba? Pero napansin ko lang guys na yung mga tiles dito sa pool, yung iba medyo sira-sira na. At saka medyo madulas. So, I think yun lang ang needs improvement dito sa pool. Sarap! Another good experience namin dito sa Henan ay ang kanilang buffet breakfast. Siguro ang comment ko lang dito dahil nga beachfront yung kanilang restaurant, ito yung Sea Breeze Cafe ha. So, maglalakad ka pa. Yun lang naman ang comment ko. Pero other than that, ay nako, wala talaga akong masabi dito sa Sea Breeze Cafe, dito sa buffet breakfast kasi saksakan ng sarap. Napakadami mong choices at ang sarap talaga niya girl. Masarap talaga yung pagkain. Wala talaga akong masabi.
Ang wag yung palalagpasin dito, yung champorado, yung arroz caldo, at saka yung omelette. Yun talaga, super favorite ko talaga yun. At saka the rest, yung mga ulam, sobrang sarap din naman nun. Grabe, sobrang nag-enjoy ako dito sa sa Boracay trip na to. Ito talaga yung yung gusto kong vacation. Yung hindi na kailangan mag-island hopping, yung swimming lang everyday, ganun. Paddleboard, ganyan, ang saya. Check out na kami. Ito yung lobby ng Henan Regency. Ayan, diba? So parang near perfect na talaga yung aming bakasyon at stay dito sa Henan Regency. Pero isha-share ko lang sa inyo yung aming not so good experience na sa totoo lang, malit na bagay lang naman yon. Actually guys, ang tinutukoy ko ay upon check out kasi, they found out na missing daw kami ng isang face towel, yung maliit na face towel na sa totoo lang, hindi ko naman na nga siya pinapansin. Pero it turned out na missing daw. O di sige, hindi naman na nga rin kami nakipag-argue. Pero actually, alam nyo guys, bumalik ako dun sa room, nakipag-usap ako dun sa mga housekeeping, and then talagang pina-check ko ulit, pina-double check, triple check ko kasi baka mamaya, naipit-ipit lang pala dun sa mga drawers, sa gilid ng kama, etc. And hinanap naman nila, wala nga daw talaga. So wala naman din akong nagawa, hindi ko alam kung saan napunta yung face towel na yon. And upon checking din pag uwi naman namin ng bahay, wala din naman sa mga maleta namin. So talagang hindi ko talaga alam kung saan napunta yung face towel na yon. So ang marerecommend ko lang sa inyo para hindi mangyari sa inyo yon, dapat chinecheck nyo yung mga towels, yung mga pwedeng mawala, pwedeng masingit, ma-misplace, etc. Yun lang naman. And in all fairness, hindi naman nila kami siningil noon. Ewan ko kung ba't hindi nila kami siningil, pero nung umpisa sabi nila 100 pesos daw yung ibabayad dun sa aming deposit. So anyway, after that, na-stress kasi yung aking mga thunders ng mga kapatid. After that, sinabi naman nung nasa counter or nandun sa lobby na hindi na daw nga kami sisingilin. Well, thank you. Kaya lang, na-stress na kami nun. Actually, kung hindi lang talaga dahil dyan sa case of the missing face towel na yan, perfect naman talaga yung stay namin sa Henan. So, anong rating ang ibibigay natin sa Henan? Ito, honest review to ha. At yan, mataas pa din syempre kasi sobrang nag-enjoy talaga ako at sobrang ganda naman talaga kasi nung service nila. Hindi ko pa nga rin yata nasabi na ang babait ng mga staff, yung mga nandun sa lugar na maghihiram ka ng towel, ang babait ng mga tao dun. So this ends our episode. Sana nagustuhan mo tong hotel and room tour natin sa Henan Regency at syempre yung honest to goodness na review natin. Kung nagustuhan mo tong episode natin, sana mag-like ka at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, sana mag-subscribe ka na din. Thank you for watching. Paalam!